Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 17, versikulo 22 hanggang 27. At sa ebanghelyong ito ay may mga dumating na tao upang tanungin kung si Jesus ba ay nagbabayad ng buwis para sa templo. At kanilang kinausap si Pedro. Ang buwis para sa templo sa lumang tipan, unang-una ay para pambayad ng kasalanan. Ito ay paglilinis sala o pagbabayad puri. Sapagkat ito ay nasa konteksto ng census. Noong ang mga pinuno ng bayang Israel ay nagkaroon ng census o pagbibilang ng mga tao na sa lumang tipan ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Sapagkat ang mga pinuno ng bayang Israel ay gustong bilangin ng mga tao, ang mga Israelita, para makita nila at masukat ang kanilang lakas, ang kanilang mga sundalo, ang kanilang mga armas. Ito ay kasalanan laban sa Diyos sapagkat Diyos lamang ang nakakaalam ng kanyang kawan. Kaya nga makikita natin sa lumang tipan na itong buwis sa templo ay pambayad sala sa gawain ng census o ng pagbibilang o pagpapatala ng mga tao. At yung mga salaping na iipon dito ay ginagamit para pangalagaan ang templo, ang mga pangangailangan ng templo, sapagkat araw-araw silang nag-aalay ng kordero, kailangan nilang magkaroon ng mga trigo para gumawa ng arena, para sa tinapay, para sa mga langis, para sa ilaw ng templo at marami pang iba. At ito ang konteksto ng ebanghelyo natin. Kaya nga si Pedro ay pumunta kay Jesucristo. At si Jesucristo ay inutusan si Pedro na pumunta sa lawa at mamingwit. At yung unang isdang mahuhuli ay mayroong salaping pilak na nasa bibig. Ayun ang kukunin at ibibigay bilang pambayad sa buwis ng templo. Ito ay isang himala. Ngunit sa likod nitong ebanghelyong ito ay maraming mga salitang pwede tayong tanggapin. Unang-una, ang isda sa Grego ay iktus. At alam natin ang iktus ay acronym patungkol kay Jesucristo. Itong acronym na iktus ay ang kahulugan ay Jesus Christ, Son of God, the Savior. Si Jesucristo, anak ng Diyos, mangliligtas. Ito ang simbolismo ng isda. At ang isda ay inaalis sa tubig at ito ay namamatay. At kapag ang isda ay kinain ng tao, may kahulugan yung kamatayan ng isda. Siya ay namatay para magbigay ng buhay. At dito natin makikita na ang pagbabayad sala, ang pagbabayad puri sa lumang tipan ay binibigyan ng kaganapan ni Jesucristo sapagkat siya na itong iktus, siya na ang magbabayad sala sa mga tao. At alam natin sa krus, ito ay naganap ng ating Panginoong Jesucristo. At pangalawa, yung salitang templo. Nung si Jesucristo ay pumunta sa Jerusalem, kanyang nilinis yung templo. Ayon sa ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, tinanong siya ng mga religious leaders, ng mga pinunong reliyoso doon. At sinabi niya, wasakin ninyo ang templong ito at sa ikatlong araw ito ay itatayong muli. At ang pinatutungkulan niya ng templo ay hindi yung templong bato, kung hindi yung kanyang sariling katawan. Kaya nga dalawang bagay dito pinag-uusapan sa ebanghelyo ay tungkol na kay Jesucristo. Sino ang magbabayad sala? Si Jesucristo. Sino yung bagong templo? Si Jesucristo. At ngayon itong salitang ito ay para sa ating lahat. Sapagkat tayo, sabi ni San Pablo, ay templo ng Espiritu Santo. Dahil nung namatay at muling nabuhay sa Jesucristo, tayo ay naging kaisa ng kanyang katawan. Ibig sabihin kung si Jesus ay templo, tayo na rin ay templo.
Ngunit minsan itong templo, itong ating katawan, itong ating buhay ay nawawasak at nasisira dahil sa ating mga kamalian at kasalanan. Ngayon, sino ang magpapanatili? Sino ang magpapanibago? Sino ang mag-aayos muli nitong templo ng ating buhay at katawan? At itong ebanghelyo natin ay napakaganda. Yung isda na merong salaping pilak sa bibig, na larawan ni Jesucristo, siya muli yung magbabayad sala. Kaya nga sa tuwing nagbabalik loob tayo sa Panginoong Jesucristo, ito yung nangyayari. Napapanatili, buo, napapanatiling bago, at pwedeng magsimulang muli yung templong nawasak. Pwedeng maging bago muli at mabuhay muli. Kaya nga sa araw ito ay mabuting balita sa atin, sapagkat may nagpapanatili ng ating buhay, may nangangalaga sa ating buhay, at ito ang ating Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.